Tatlong easy low-carb meals naman gamit ang pipino o cucumber. First meal. Gamit tong favorite nating non-stick pan, magluluto tayo ng easy low-carb meal. Giniling na beef yung gagamitin natin, pero pwede namang giniling na pork or chicken. Hindi na ako naglagay ng mantika kasi nagmamantika naman ito. After ng ilang minutong paggisa-gisa, lalagyan natin ng bawang at sibuyas, asin at paminta, pampalasa. Maglalagay din tayo ng konting Spanish paprika pero optional lang to. Tapos haluin at takpan. Habang inaantay maluto yung giniling, i-prepare naman natin tong cucumber. Binalatan lang natin to at hihiwa-hiwain ng maliliit na pa-cubes. At napakarami na nung isang pipino or cucumber. Ganito siya karami. At dahil marami naman yung niluto natin na giniling, kalahati lang yung gagamitin muna natin. Yung kalahati, gagamitin natin yon sa ating next na recipe. Lagyan ng butter at lagyan ng isang egg. Mix lang natin hanggang sa maluto. At ganun-ganun lang, ready na kaagad yung ating first meal. Pero napaka-plain naman nito, kaya lalagyan natin ng asin at paminta. At lalagyan din natin to ng Japanese mayo. Kung mahilig ka sa maanghang, perfect tong sriracha. O diba, nag-level up na kaagad yung itsura niya. At para sa mga naglo-low carb na egg is life, perfect din tong nilagang itlog. 5 minutes lang natin tong nilaga kaya runny pa yung yolk. O diba, sobrang level up na, tikman natin. Napakasarap talaga, promise. Para sa ating second meal, at dahil meron pa tayong natitirang beef giniling, gagawa ulit tayo ng easy low carb recipe. At dahil meron pa tayong easy to melt cheese, gagamitin na natin to today. Chevital cheese lang to at mura lang sa mga supermarket. Para hindi na tayo magluto for today's video, gagamitin na natin tong air fryer. At habang pinapainit natin yung beef giniling at yung cheese, i-prepare naman natin tong rice replacement natin na pipino. Binalitan ko lang ng ganyan. Gusto ko ng ganyan para walang balat, merong balat, para nakakagat ko pa rin yung part na may balat. Gets nyo ba? Basta ganon. Anyways, tatanggalin ko din yung mga buto. Ang tawag dito ay cucumber boat o bangka. At i-mix lang natin yung ating beef giniling at yung cheese. At sobrang dali lang ng recipe na to, hindi ka masyadong pagpapawisan. Ipapalaman lang natin yung beef giniling at yung cheese dito sa ating pipino. Ulitin lang yung process hanggang sa malagyan lahat ng palaman yung ating pipino. At ganito na siya. Right after, lalagyan na natin to ng Japanese mayo. Tapos lalagyan din natin ng favorite ko kung mahilig ka sa maanghang, sriracha. Sobrang refreshing yung lasa nito, masarap at nakakabusog. Napaka-crunchy pa. Try nyo na rin! At para sa ating third meal, ito ang pinakamadali talaga sa tatlong recipe. So, hiniwa-hiwa lang natin ng cucumber tulad nung kanina na maliliit na pa-cubes at isang kamatis. Ganun din, maliliit na pa-cubes. Tapos, kalahati lang ng puting sibuyas. Hihiwa-hiwain din lang natin to ng maliliit. At para hindi na tayo maglaga ng itlog, lalagyan na lang natin to ng itlog maalat. Kukutsarahin lang natin tong itlog maalat at ilalagay natin doon sa hiniwa-hiwa nating mga gulay kanina. After nyan, ito na yung itsura. At mayroon akong nabili ng mayonnaise na 100% avocado oil yung ginamit. Maglalagay lang tayo ng isang kutsarita. Tapos lalagyan ng paminta at halu-haluin. Ganun-ganun lang, ready na yung ating third meal at pinartran lang natin to ng longganisa. At ang sarap talaga nito.